Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, hindi rin namayagpag ang oligarkya. Without declaring martial law, sinira ko yung mga tao na humahawak sa ekonomiya at tumiipit. At hindi nagbabayad. They take advantage sa kanilang political power. Kabilang sa mga tinukoy ni Pangulong Duterte bilang oligarchs ay ang pamilya Lopez, ang may-ari at kumokontrol sa media giant sa ABS-CBN. I will not allow the NTC to grant them the permit to operate unless and until mabayaran ng mga Lopez ang taxes nila. Itong Pilipinas, ito para lang sa mga taong naghirap. Kayo ang protektahan ko. Yung mga mayaman, talagang kalaban ko yan. Naging focus ng Pangulo ang paniningil ng buwis sa malalaking kumpanya na ilang dekada nang hindi nababayaran. Lucio Tan has almost billion, 30 billion. He has to pay. He has to pay. Lahat, he has to pay. Matapos ang mabilisang negosasyon, ang 6 billion pesos na pagkakautang sa gobyerno ng Philippine Airlines na pagmamay-ari ni Lucio Tan ay nabayaran bago pa man sumapit ang deadline na ibinigay ng Pangulo. Ginamit ang naturang salapi para pondohan ang priority projects ng administrasyon. Pinagbayad din ng Pangulo ang Mighty Corporation sa bilyon-bilyon nitong pagkakautang sa gobyerno. I have directed the Department of Finance and the BIR to accept Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liabilities. Ang halagang ito na isa sa pinakamalaking tax settlement sa kasaysayan ng Pilipinas ay ginamit sa rebuilding effort sa Marawi City at ganun din sa Ormoc City na niyanig ng malakas na lindol. Saan yung big fish? Okay, I'll tell you, the big fish now, si Ayala, pati si Pangilinan. And they corrupted the Filipino people. They signed an agreement, a contract, which was not shown to the country. Pinabusisi ng Pangulo ang long-term concession agreement sa pagitan ng Manila Water at Maynilad na umabuso umano sa milyong-milyong Pilipino. So may bagong kontrata ginawa si Guevara sa Justice Department. Nandiyan na sa kanila na yon. Pag-aralan daw nila. Pag-aralan. But I tell you, you better sign the contract which is good for the Filipino people. You do not sign it, I take over your operations, water distribution. I will nationalize the water in my country. Kanya rin pinagbantaan ng telecommunication companies na i-expropriate ang assets nito kung hindi masosolusyonan ang mabagal nitong serbisyo. I'll be straight. Smart. Pati itong Globe, ilang taon na ito. At ang sagot palagi sa akin, the party cannot be reached.